Kaya nga ang sabi ko nito, malabong SMNI ang may pakana nito kay Alias Rene. Kasi ano pang point? Nakakulong na si Kibuloy. Oo. Nasira yung SMNI. It is something that they can do. Dapat dati pa nila ginawa. Di ba? Dati pa bumalik tayo. Kaya ang feeling ko talaga yan, ang may pakana niya kay Alias Rene, kasabwat ni Risa. True. Hindi. At saka walang power si Kibuloy ngayon. Wala nang power. Exactly. Mga kasabwat ni Risa yan. Na, masyado kang maganda, sandali. Siyempre, they are preparing for 2028, matira matibay. Alangan naman hindi nila siraan na si Risa. Si Risa ang isa sa mga tatakbo. So, siyempre, para mategi boom si Risa. Mategi boom panghati ng boto. Si Risa, sinalaglag na yan ng ano. Yung pakampila rin yung isa pang lokal. Ng LBM Group. LBM Group yan. Kuya Bay, you're live. Hello? Yes, Kuya Bay. Ano yun? Maingay yung ano mo, maingay yung background mo. Maingay? Yung aircon eh. Ayan, better. Okay na. Ayan. Ayun, nakakaloka. Ayan, better. Oo. Sabihan mo si Edwin, uwi na lang siya dito, bigyan ko siya ng lalaki na mas malaki edits. Salbakas mo. Tagis ka talaga. Kuya Bay, dinimanda kami pasok ka sa top 6. Hindi ko nga alam. Para sa 2025 years. Ano ba sinabi mo kay Risa? Hindi, diniscuss ko lang yung sa pattern na sinasabi ni Topacio. So parang inulit mo lang yung sinabi ni Ganun lang naman ako. Tapos challenge ko siya na magsampa siya ng kaso at saka patawag niya si Rene. Pipon yun. Feeling ko crush lang ako ng animal na yun. Hindi. Ano yun? Ang tawag dito? Tingin ko. Ikaw kasi ang isa sa mga pinaka-popular na, if not the most popular, na Duterte supporter. Hindi, mataas kasi yung viewership mo. Mataas yung viewership mo sa kayo kaysa sa akin. Kayo madalas kayong bumanat eh. Ako, once a day lang. Pero hindi kasi kasing rami yung reach namin, hindi kasing rami ng reach mo. Bus Dada nga, minumura pa eh. Reklamo ko talaga yung Tibero. Ayun, wala na siyang page. Wala nang page. Siya nagmumura pa. Tinutino ko sa vlog ko eh. Ay, wala na siyang page. Wala siyang FB eh. May question ako sa'yo. Yung mga fan run ba, mga event na ginagawa, may singil lang ba doon? May registration yon. Just like any other running event. For the organizer yon. It's organizer yun. Oo. It's an event. Oo. It's not a fundraising for something. Ano siya, yung fundraising siya, yung Duterte Run is a fundraising project ng on any given Sunday, on any Sunday ride, which is a riding club established in 1987. Yun yung riding club ni PRRD. Diba? Hindi ka ba member nun? Yung motor-motor ni PRRD. On any Sunday ride. Hindi kasi ako mahilig sa mga event. Hindi ko talaga. Oo, kasi simpleng tao lang naman ako. Hindi naman ako sa'yo. I mean, mas gusto ko pang mag-isa kaysa sa may mga kasama. Hindi ko naman sinasabi na ayokong kasama yung mga yun. Kaya lang. Ay, hindi ka nagpapainom. So, gusto mo mag-isa kaya hindi ka nagpapainom? Hindi naman. Siyempre, bad trip ko. Wala naman magdala ako ng mga babae doon. Puro kayo babae. Biro lang. Alam mo kasi, sa totoo lang, Joey, kasalanan nyo rin kasi, bakit nyo masyadong binild up yung si Mardy kasi hindi nyo alam na si Rango yun? Hindi ko siya binild up. Sa akin, nung ang nag-build up sa kanya ng bonggang-bongga si Sas. Kasi sinabi ni Sas, parang Julian Assange, ganyan-ganyan. Sa akin naman, tumatama yung chismis niya dati. Di tumatama, ganun lang, okay lang. Alam mo naman siguro bakit tumatama yung chismis niya, di ba? Kasi nakukuha information. Pero kaya sabi ko yung chismis niya naman na yun, more or less alam naman natin di ba? Hindi lang tsaka wala na. Kahit nga yun, inaaway niya natin, hindi na rin sinunod. Puting akas niya. Oo.
Di ba? Totoo May yan. ano yun eh, may tama yan. Sa totoo lang, hindi ko siya nakikita na stupid lang. Talagang meron siyang problema sa pagkatao niya. May problema siya. I remember nun, Kuya Bay, kino-call out mo siya ng sobrang tindi doon sa yung nilabas yung Pulveron video sa Maisog event. Kasi because of that, it was connected to PRRD and it really brought chaos. And somebody asked me about it sa live ko nun before. Sabi ko, actually, may tama rin naman, may point rin naman. Although, it wasn't really, it wasn't really parang discussed thoroughly kasi nga parang at that point, ang goal was, hindi, sige, pukpukin na natin tong Addictus Benedictus siya, ganyan-ganyan, and things like that, ganyan-ganyan. Pero, yun yung isa sa mga kinall out. I don't know if that's the first one, pero yun yung unang nag-float na banat mo sa kanya di ba? Kasi hindi. Yung sinungaling siya na pinapakain daw ng opisina ni Mofay Mocables. Yun yung una talaga kasinungalingan niya. Ang tagal na nun. Oo. Sinungaling na yan noon pa. Sobrang napakasinungaling niya. Pati yung paglabas-labas ng resibo, deleted yung iba eh. Alam yung ginawa niya sa akin, ginawa niya rin sa inyo, yung mga deleted yung parts, tapos iba yung nilalabas. The same pero thing. Pero ako dinelete dun sa mga solicitation letter na pinakalat niya. Wala akong di-delete na parts. As in, pag pinublish ko yon, siguro yung mga bank account numbers lang, ayan, i-delete ko ng yung mga bank account numbers. Pero wala akong i-delete. Ipapublish ko lahat ng solicitation letter ninyo, Kati Binag and Maharlika. Bakit kasama si Kati? Kasama si Kati? Oo, kasama siya nagsusolicit. Ano mo yung love ko? Biro lang. Wala mang problema dun sa love mo kung marunong magsabi. Hindi, biro lang. Naglolokohan. Joke lang yan. Hindi, alam mo, ito nga sinasabi ko dun sa iba. Lagi ko sinasabi dun sa mga tao. Pare tayo, hindi tayo magkakapareho pagdating kay Ines. Ikaw, si Trixie, at saka yung iba. Pero alam ko, kasi may pinaglalaban, may point. Diba? Not out of internal motive o may ibang motibo kayo. Walang ganon. Meron lang talaga kayong ibang pananaw. Ibang pananaw ko. Walang problema yun eh. Diba? I mean, we can respect still kahit magkaiba pa. Mas siya talaga, wala. Talagang sisirain niya lang yung pagkatao mo. Ang layo nung mga lyrics niya kay Jess eh. Diba? Walang advocacy eh. Walang central advocacy. Ang advocacy lang niya really, ang driving force lang niya really is hate niya ang mga Marcos. That's it, Pansit. Diba? That's it, Pansit. Hate lang niya. Meron pa. May iba pang motibo yan. May perang involved dyan. Ito, sayo ko lang sasabihin sa'yo ito Kasi tinawagan ako eh. Diyan sa pinapatanggal ako sa SNL. Yan ang kalupit ng mga animal yan. Akala naman nila, hindi ko sinasabing hindi importante sa akin ang SNL. Importante sa akin yan, di ba? Pero hindi ako dun eh. Hindi yun yung security ko na kailangan meron ako nito para di ba? Hindi. Akala niya siguro matitinag niya ako sa mga ganong na paandar niya. Mabubuhay ako kahit wala siya. Diba? Kaya may tanong dito, ano daw ba ang comment nyo at pareho kayo ni Atty. Libayan sa isang group ni Riz Satanas? Kayo talaga ni Atty. Libayan ang pinagsama. Kasama ba siya? Hindi na siya kasama. Oo, pang 12 siya. Doon sa NBI. Pero kasi ikaw ang nanalo sa finals kasi ikaw yung na-DOJ. Hindi, alam mo yung NBI drama lang yun eh. Wala namang kaso sa NBI. Bakit ka magkakaso sa NBI? Korte ba ang NBI? Nga naman nun? Papa-investigate. Ayun. Meaning, wala pa siya. Wala pa. Kasalanan ni Sas yan eh. Si Sas talaga may kasalanan. Binindap niya si Maharlika eh. Kinampihan niya ng kinampihan eh. Alam mo niya si Sas, mabait siya eh. Masyadong mabait siya eh. Binindap niya si TP. Di ba? Ano nangyari? Nayari tayo doon. Sasakit ka na. Ayan, magharapan kayo ni Kuya Bay. Kung kaninong kasalanan to. Yan ang si Sas. Kung kaninong kasalanan to. Ayan. Actually, si TP yung una kong binanatan talaga. Ay, ba? Kapumas, no? Kaya ko na? May matalino. Yan kasi generous kasi yan si Sas. Oo nga eh. Sometimes overly generous. Bakit ako na naman, Byron? Parati ka na lang ganyan, Byron. Ako na lang parating sinisisi mo. Wala ka na ba ibang nakita? Pero congratulations, Barnett Bay. Pumakasok si Byron! You are the first, if the Miss Universe cannot perform, her Atty. Topacio yung si Atty. Topacio yung first, yung Miss Universe 2025. After ni Atty. Topacio siya na.
Ewan ko nga, If actually, the- hindi ko rin maintindihan eh. Sandali lang, bakit kasama doon? Hindi ko rin alam. Alam mo yun, mild akong gumana compare sa inyo. Mas balasubas kayo eh. Kay Risa? Ako may... Ay, grabe naman yan. Grabe naman yung balasubas Oo. kay Risa. Sabi ko nga kay Risa, winawarningan ko nga siya na pinagtitipan siya ng mga adik. So, paano naman balasubas yan, Banakbay? Hindi. Ewan ko. Basta kasi ako, tumawa lang ako ng tumawa sa kanya. Yun lang. Napaplastikan ako sa mga hirit niya. Plastic siya dahil, di ba siya yung nagpapadecriminalize ng libel? Tapos ginamit niya yung libel. Oh, that's hypocrisy. Hypocrisy eh. Oo. Yun, balik tayo kay kay Maharlika. Pero- Ba't mo kasi binild up Pero sa... kakaiba yan, ha? O, hindi ko naman siya binild up. Meron na naman talaga siyang pangalan. May tumama rin naman kasi talaga Meron siya. naman talagang pangalan si... Saka may pangalan naman talaga si Maharlika, independent of any one of us here. So, hindi ko siya binild up. Walang pangalan yun. Para Walang credibility yun. Pero ang lakas kasi ng push mo, Sas. I think a lot of people got curious when you parang started talking Ako about na naman ang may kasalanan. So, nagkampihan na kayong dalawa. Ako na naman ang may kasalanan. Hindi, Ganon. alam mo kasi, Sas, makinig ka kasi, sermon lang kita ngayon. Ikaw kasi, professional ka. Very credible person. Okay? So, kung sino man yung isama mo, nabibuild up mo, unintentional or intentional. Okay? Kaya ganyan nangyari kay Tipi. Si Tipi wala namang kwenta. Alam naman natin nakarakas si Tipi. Pero nung nagsama kayo, nagmukha siyang professional, di ba? Pero sa totoo lang, yung mga knowledge na yun, nanggaling naman sa'yo yun at saka kay Trixie. Oh, nagnanakaw lang naman yun ng idea. Tama, mali. matalino rin. Ako Kuya wala Bayam. akong comment sa mga ganyang bagay. Ako magko-comment. Ah. Kuya Bay, ako tingin ko naman, matalino rin matalino rin naman talaga si TP. May alam rin naman siya. May logic. Pero tama ka dun. May logic. I think, tama ka dun rin naman sa part na because SAS is basically, kasi si SAS yung merong academic talaga. Oo, yung siya yung Oo, ganun. So, since sila ni TP yung they were opinion shapers at that time. Well, up until now, SAS is still a very, very strong opinion shaper ng current time. At that time, opinion shaper, magkaiba lang siguro ng magkaiba lang ng, I think TP was able to carve his own Approach. to a certain extent. Oo. Dahil doon sa approach niya and whatsoever. Meron din siyang ganon. It's just that, kasi syempre dahil kabatuhan mo si SAS, kabatuhan mo si she's to a certain extent mararub off talaga yung parang credibility Parating ako na lang ang sinisisi ni Bat. Pero ikaw talaga, SAS. Pero in fairness, parang kita mo na. Kita mo na, mali ata ang pag-akyat ko dito eh. So, ayun ang pero wag ka mag-alala, busy ka naman si Tariela eh. Nakakaloka. So mag-concentrate ka na lang sa jowa mo si Tariela. No, but I have to say, because SAS is really a generous person. Generous kasi siya talaga. That is why. Ewan ko na lang ha. Ikaw binisi ka rin ni Risa Ontiveros. Saka meron ka pa, di ba? Kay marami. Torres? Meron kay Galo Torres. Marami. Mas marami ko pa. Wala, yun na nga ako. Wala ka kaming kaso lahat, may kaso ka na. 2023 pa lang yata. Immune na ako sa kaso. Na sa akin yung normal na eh. Di ba meron ka pang sedition? Oo, sedition. At saka inciting to may sedition. May sedition ka pa. Oo nga. Bakit? Ay, mainit ang ulo ni Tori sa akin. Maraming ginagawa si Tori. KOJC, no? KOJC related, di ba? Isipin mo yun, wala ako doon. Pinarang ko daw siya. Wala ako. Pero kasi ang nandun pero tumatakbo yung wala pa namang nangyari. Tapos, yung nagsalita, si Master Jude, pero tumatakbo yung ako. Pero nagdemanda nga siya. Dinimanda ko. Oo, nagpunta ako DOJ. Habang nasa DOJ nga ako, may tawag uli ako eh. Meron na naman ako isang kaso. Pero dismiss naman yun. Kay Sam Versosa. Talaga, dinamanda ka ni Sam Versosa? Sino naman yan? Ano ginawa mo? Sino naman yan? Ano daw ginawa mo? Di ba yung kasagsagan ng pagtakbo ng isko? Eleksyon.
Oo, itong eleksyon, may tinakil ako tungkol dun sa report sa marathon na nagdaya at di umano siya. Tinakil yan ng isang dyaryo. So diniscuss ko. Sabi ko, kung meron kang ngayon pa lang allegation sa'yo na dandaya ka sa marathon, how can you be a good mayor? Sabi ko na siya dun. I'm sure hindi ganun kalumana yung pagkakasabi mo. Hindi, ganun. Pinagtatawanan ko. Yun lang. Pero Oo. yung dating lang kasi tumatawa lang ako. Pero yung accusation, mas nag-aakusa pa kayo. Honestly sa mga tao, mas nag-aakusa kayo. Ito si Sasa. Sabi mo dapat kami pasukan. Sabi ko sa inyo, maingat ako sa mag-akusa. Kaya lang, nakakapikon lang ako. Oo. The way I deliver is nakakapikon. Oo. Yung mapang-asar. Oo. Mapang-asar. Siguro na-asar. Pero pagdating sa yung paghuhukay, pag-research ng mga facts, si Sas yan. Magaling dyan. Alam mo Byron, iba talaga ang hatak mo. Talagang ikaw talaga ang pinuntirya ni Risa Ontiveros. Na-disappoint ka ba, Sasa? Dahil hindi ka pumasok sa top 6? Actually, I'm confused right now. Hindi ko alam kung kailangan ko ba magpasalamat sa kanya or dapat siya mag-sorry sa akin. Na hindi ka kasali. Hindi, alam mo feeling ko ba't hindi ako nasali, di ba? Alam mo talaga, feeling ko talaga slow news ang mainstream media in the past few days. Kaya ang ginagawa nila ganitong issue. Kasi, can you imagine, sa buong buhay ko, ng 9 years, 2016 hanggang ngayon, minsan hindi hiningi ng mainstream media ang panig ko sa mga bagay-bagay tungkol sa akin. Tapos nung kay Risa, hiningi ng GMA7. Nung itong kay Tariela, hiningi yung panig ko. So sabi ko, may something. Siguro, kasi nga diba sinagot ko siya sagot ko dun sa GMA7, na kung ano raw ang aking masasabi na kino-complain daw ako ni Risa. Sabi ko di ba ang sabi ko na, well, I only learned about the video from GMA7, which is true. I only learned the video from GMA7. So if it's libelous to share it, then what's good for the gander must be good for GMA7. Which is true. Kaya kahit tingnan nila yung timeline ko, no, mas nauna ang GMA7 kaysa sa akin. Actually, sa kanila ko talaga nakita sa GMA7. Hindi ko nga siya na, hello, may nagchat tayo, Joey, hindi mo nga ako sinabihan na, uy, merong nag-confess na, ano to? Wala nga, kahit isang vlogger nagsabi sa akin, kakilala ko naman yung mga yan. May chat group kami. Ni isa, wala man na nagsabi, may bumaliktad kay Risa. Nalaman ko siya sa GMA7. Di ba? Kayo, saan mo nalaman yan? Ikaw, Banat Bay, saan mo nalaman yung video? Nakita ko sa feeds, sa news din. Saan mo nalaman nag-i-exist yung video? Sa feeds na, at saka sa news. Saan mo na rin nakita? Sa news. Yun nga yung diniscuss ko. Isa sa mga pinakauna sa mainstream media, SMNA. Diba? Oo. Hindi nag-use ang SMNA dyan. Hindi ba? Hindi. Sila ang unang nag-use media. Tapos, kinabukasan ako nag-react Huli na nga ako nag-react mas nauna pa kayo nag-react Huli ako kasi nga, medyo may prinsipyo ako sa pag-react Nagre-react ako after muna lumabas lahat ng reaction kasi baka masunog ako. So, lagi yun. So, una, hinaantay ko lumabas sa mainstream media. Pag lumabas sa mainstream media, doon lang ako magre-react. Hindi ako nagre-react na yung nakita ko lang yung picture, nakita ko lang yung video. Mahirap. So, ikaw, nag-react ka. Ay, oo, parang napansin ko nga, parang, marami na nakapag-react bago ka nag-react Oo. Kaya nga, Boss Dada una nag-react namin. Oo. Kaya burado yung Facebook niya burado yung Facebook niya, kakarisa niya. Tapos, comment ko siya ng comment sa wall ni Risa about it. Talaga? Tapos, nabura yung page niya. Pagkatapos, gumawa siya ng bagong page. Pagka-set up niya ng bagong page, sinabi na, I'm so sorry, this page is connected to the previous page that we already blocked. Tinanggal din ulit. Ayun, sabi niya, visit kayo. Ayan, so wala siyang page ngayon. Nakagawa siya uli ng bago. Ayun. Mama, ano yun si Risa? Si Risa, siya, I have to say, yung sa social media, I was never gurgured as hard unless si Risa Ontiveros ang content ko. Pag siya yung content ko tapos meron akong reaction sa kanya or whatsoever, tinitake down yung post ko ng Facebook. Lakas niya sa Facebook, Oo, ang lakas niya sa Facebook. Ang lakas niya sa Facebook. Sa Amerika kaya o sa Singapore?
Syempre kung sa Philippines, malamang malakas siya sa Singapore. I'm pretty sure kung malakas siya doon, merong imprimatur yun ng Jumerica, di ba? Ayun. Pero Sas, meron akong question sa'yo. You think I really think, Risa is mistaken dito sa mga acts niya na to, yung dinimanda yung mga vloggers, ganyan-ganyan. Pagkatapos, ngayon, meron siyang parang pa-issue na in order to, I don't know kung anong balak niya, pero parang nagda-divert siya, bigla siya, no to online gambling, biglang nagagaganon si bakla. Tingin mo, Risa made the mistake dito sa or it is something na ina-expect mo na action from Risa Ontiveros? Yung magdemanda ng mga vloggers. Well, talagang, I think magbabackfire ito sa kanya. Yes, of course, no. It's a huge mistake. Kaya pag government official ka, magdidemanda ka ng tao for cyber libel. I think that already proves what kind of person you are. Wala kang dinemand ng libel si PRRD. Sa dinami-dami. Sa dinami-dami ng alipos sa kanya. Kahit si Bibi Sara, wala naman dinemand ng libel si Bibi Sara. O kahit isama mo pa si Bongo, kahit sino mang mayan. Narinig mo bang may mga dinimanda yun ng libel despite yung karamihan ng sinasabi sa kanila? Diba? Wala naman bakit na yun? Ngayon, sila, takam na takam silang magdemanda ng cyber libel. Na, parang, ano ba? Anong eksena yan? Itong kay Risa, iumuro nga yung witness mo. Ngayon, so paano dinidemanda yung witness niya? Nasaan ba yung witness niya? Nandiyan ba sa Pilipinas ba yung witness niya? O nasa Amerika na ba na? Hindi ko alam, ha? Nobody knows. Oo, parang walang information kung nasan si Alice Rene. Hindi, di ba sinabi niya na humihingi daw ng tulong sa kanya, nandun daw sa mountain, something. Hindi, ngayon. Nasaan si Alice Rene ngayon? I don't know. Hindi ko talaga alam. Wala ko alam dyan. Ako, nagre-react lang ako dyan eh. Ako feeling ko nasa Amerika. Si Rene? Hindi ko alam. Pero ba't di nila nalaman? Nung nagpunta ng Amerika? I think Hello, isa yan sa mga offer, sa mga mag-witness against kay Quiboloy. Sinabi ko na yun before. I've said this before in 2023 pa. Na meron ngang nag-offer sila sa mga kasama sa package. Best friend mo pa. Banat ba yung isa sa mga nag-recruit? Tapos, ang recruit na, hindi. Yung una mong best friend. Yung una mong best friend. Yung binilda po rin. Wala nag-recruit. Wala namang ganyanan. And then, buhay pa ba yun? Buhay na buhay. Kaya ka nagsabi ko, behind the scenes, ganito ang offering. Magbibigay ka lang ng testimony laban kay Kibbs. Tapos, ang kapalit, resident sa US. And you will be provided for life. Talagang matatakam ka. Kita mo, di ba lahat naman yung isang nagpunta na ng Amerika na sinabi daw i-deport ng Amerika, na-deport ba? Yung general ba yon or colonel? Yung babaeng umiyak-iyak habang nag-testify kay PRR. Di ba nasa Amerika na rin siya, hindi na rin nila ma-deport. Kasi wais, nung pagka-deport, sabi babalik kasi hindi pa tapos ang testimony, hindi na bumalik. Hindi ba? Kasi gusto mo Hindi ka, ngayon, ganun din dyan. Team ni Ontiveros, kung nanonood kayo si Sas alam kung saan. Kami alam na kung nasaan si Rene. Kami hindi namin alam. Feeling ko talaga nasa American yan. Siyempre, kukunin mo na yung si Garma. Siyempre, kukunin mo na yung yung winning Kaya nga sabi ko nito, malabong SMNI ang may pakana nito kay Alias Rene. Kasi ano pang point? Nakakulong na si Kibuloy. Oo. Nasira na yung SMNI. It is something that they can do. Dapat dati pa nila ginawa. Di ba? Dati pa bumalik tayo. Kaya ang feeling ko talaga yan, ang may pakana niya kay Alias Rene, kasabwat ni Risa. True. Hindi. At saka walang power si Kibuloy ngayon. Wala nang power. Exactly. Mga kasabwat ni Risa yan. Na masyado kang maganda, sandali. Siyempre, they are preparing for 2028, matira matibay. Alangan naman hindi nila siraan na si Risa. Si Risa ang isa sa mga tatakbo. So, syempre, para mategi boom boom si Mategi boom boom panghati ng boto.
Si Risa, ibig so sabihin ilalaglag yung na yan ng ano, yung kakampi na rin niyang isa pang lokal. ng LBM Group. Mm. LBM Group. LBM Group yan. Oo. So, group yan. Eh, sila nag-offer ng, ikaw ba, witness ka? Tapos wala kang sasandalan, magbabaliktad ka? Paano yun? Nasaan ka? May protector. Na malaking tao. May protector yan si alias Rene. Oh. Alam naman pumunta siya ng SMNA, paano naman siya pumunta ng SMNA o ng KOJC? Nabutas ka yung compound nila. Diba? Nabutas ka yung compound nila. Wala silang magawa sa sarili nila. So ngayon, by process of elimination, sino makapangyarihan ang sasandalan ni alias Rene? Para siya bumaliktad. Sige nga, Banat Bay. It should be someone capable of keeping him in a safe place and who is capable now of keeping alias Rene in a safer place. Diba? Yes. Diba? Sino mo may capacity niyan? Si Inday Sara, wala. Dahil hindi nga niya maproteksyonan yung tatay niya eh. Diba? Sino? Sinong dakila? Yan ba yung may jowang may bigote? Ay, hindi yan. Ang sinasabi ko, yung kabila na, yung mga adik. Yan ang may pangalan yan, yung mga adik. Ay? I think so too. Kasi si Bambina at saka si yung madumi rin maglaro dahil sa Okada at saka sabong-sabong. Madumi maglaro yan eh. Di ba? Yes. So yung mga yes. Hello. Bakit? Sino ba nagpabudbud ng salapi para dun sa mga witnesses laban? Ba't di ka kinasuhan nung matabang na yun? Ikaw ang nagbulgar nung kalokohan niya sa Okada. Wala, na siya. We're after her the TRICOM already. Na siya. Wala pa, pero parang ikakaso nila? Pero they already ordered Bureau of Immigration to check on her whereabouts in China. Nagganon-ganon na sila. Bay, ang tawag dito yung mga pina-TRICOM, pina-AMLC nila, pina-NBI nila, pina-BIR nila, at kung ano-ano pa mga background. Ganun yung nararanasan namin ngayon. Ewan ko, di ko alam. Ikaw nagkaroon ka ng letter authority? Kine-check na ba? Huwag yun ako idamay doon, ha? Ang gabi pumunta eh. Nadagdagan yung pinadamay mo pa ako. Madami ka naman daw pambayad ng abogado. Joey, sabihan mo naman yung friend mo na si Amy. Na i-ethics naman to si Risa. Bakit hindi? Oo. Talaga. Sira ulo. Sabihin mo sa kanya, ethics naman niya ito. To be honest, I don't think yung, ang maganda dyan, I don't know, it should come from private, yung citizen na mag-file ng ethics. Senator, mag-file ng ethics committee sa kapwa senator, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Malabo pa yan sa sabaw ng... Oo, malabo yan. Wala pang na ganyan. Si Teves lang naman ang ginanyan nila. Si Teves lang, in the entire legislative history. If I am not mistaken, si Teves pa lang yung ginanyan nila. Sa mga senador, mas malabo yan. Kasi 24 lang sila dyan eh. 24 lang sila dyan. They're not going to run after a co-equal senator. So, tingin ko yung na yan, yung, kahit pa gano'n yung kahit si Amy, I don't think gagawin yan ni Sen Amy in the same manner that Bongo, Senator Bato, Senator Robin would do it against Risa. Hindi rin nila gagawin yun. It's just, hindi remedy sa mga senador yun na gano'n. But, I think if kunwari, kagaya nung nawa ni Topacio, si Topacio yung nagkaso sa ethics committee dun sa mga yung sa treatment na na-receive ni Cassandra Ong. Of course, it's not going to be, I am not very positive na parang na-dismiss na nga yata sa ethics committee yung inano ni Attorney Topacio. But he made a statement in doing so. Kasi pagka-kongresista, i-ethics niya yung kapwa niya kongresista, malabo pa sa sabaw ng posisyon na magkakaroon ng aksyon eh. Ayun. Binigyan mo ako ng idea. Maganda yan. Ayun. Ganon. So, yun ang doon. Yun ang kineme doon. I think, for Senator Amy, ang mas importante is that, yun nga, follow through dun sa mga niya, for Inday Sara to endorse her during the election. There must be,
talagang ano siya, talagang indebted talaga siya to show up every time that she is needed. And that is something that she would not be able to escape. Talagang hanapan siya. Syempre parang, in-endorse ka ni Inday, so, yun nga, parang hostage siya ni Inday ngayon. Whether we like it or not, talagang she's bound to show up every time that it is necessary for her to show up. Ayun. Joey, si Jing Paras nagsampay yata sa ethics, sabi ni Lele de Guzman. Ayun nga, ang tanong, may nangyari ba? At si Jing Paras, nung congressman pa si, Jing Paras, nag-congressman yan eh. Si Attorney Jing Paras. Ayan. Sige. So, okay, bababa muna ako kasi may pa ako. May event pa ako. Kailangan magtrabaho para hindi mang-solicit. I-share mo naman yung kayamanan mo. Magpainom ka. Sige. Sabi natin yan. Oo. Okay, sige. BGC tayo one time. Pero gusto ko umuwi si Sas. Hindi kailangan umuwi si Sas. 2028 pa uuwi. Kita tayo, ha? Okay, thank you. Okay, bye. Salamat. Okay, salamat sa pag-visit. Ayun. Anyway, so yun. Miss Joey, ask ko bakit bigay... Joey, hindi ka rin pumasok sa finals. Hindi ka rin pumasok sa finals. Hindi ako pumasok sa finals. And I feel exactly the same way you feel. Bakit? Kasi nung paggabi, nag-usap-usap kami. So, I really felt na ako de-demand dito, ako de-demand. Kasi shinare ko yung video eh. Shinare ko yung TikTok link, shinare ko yung YouTube link, tapos ni-live ko pa, ganyan. Tapos si Chrisette, kinabukasan, sabi ni Chrisette, bakit ako de-demanda? Dapat si Joey. Sabi ko, pata ka, bakit ako? Ayun. So, medyo tinataka rin ako. I think, ang ginawa nila is, nag-process of elimination sila. Of course, Attorney Topacio, kasama siya sa listahan dahil naghamon siya. Si Kuya Bay, kasama sa listahan dahil siya yung pinakamalawak ang reach na Duterte vlogger eh. Malakas yung YouTube ni Kuya Bay eh. Talagang every time na nagla-live siya, 100,000 yung views ng mga videos niya eh. So, yan si Kuya Bay. They have to take him down. Si Ka Eric Celis, because mainit talaga ulo nila kay Ka Eric dahil si Ka Eric parang lagi siyang kinoconnect sa CPP, NP, NDF in one way or another, ganyan. So siguro naiirita talaga sila dyan kay Ka Eric. Si Tio, because maybe they know that Tio is in one way or another is affiliated to the office of the Vice President. So that is why he's there. Chrisette is because Chrisette is the most influential in terms of reach, in terms of opinion shaping na social media personality. So, kaya kailangan siyang isama. And I think meron yung prodding ni Jude Asidre, yung kay Chrisette. Tapos, si Manong J. Sonsa, kasi si Manong J. Sonsa, siguro napipikon siya sa mga post ni Manong J. And they were really effort to, to discredit Manong J, Mr. J. Sonsa. Maybe because affiliated si Manong J sa SMNI and it's part of their demolition job against SMNI. So, kaya dinidikdik si Manong J. Si Manong J, ang dami rin niyang mga cases na pinagsasampa sa kanya in the past. Eh. So, I think they really did a process of elimination that if they're going to do this, i-involve nila yung mga personalities na tingin nila kung ma-take down nila or ma-break nila yung spirit, kung mapapatahimik nila, is going to have the biggest impact on their part. Ayun. So, kaya siguro yun ang pinagpipili nila. Kasi kung ikaw didemanda nila, Sas, wala ka naman dito sa Pilipinas. Ganyan. Diba? So, sayang pera nila pag dinemanda ka nila. Ako, ha? Ewan sa inyo. Sa kanila, bahala siya sa... Wala ka nung si Joey. Wala ka nung naman. Wala ka nung naman. Wala na. Ako naman, sige, gusto ko siya ng warrant to arrest. Problema nyo na yan. Kasi nga, di ba, sabi ni Barry Gutierrez, hindi daw ako pwede magsabi na, parang, kasi may sinulat si Raisa Robles, Bex.
about dito sa demanda ni Tariela. Sabi ni Larissa, so ginawa niyang China versus Philippines yung cyber libel na yan. So parang, okay, fine. Tapos, grabe yung mga sabi ng mga in-interview doon. So si Barry Gutierrez, sabi niya, so parang, ang pinapalabas niya, ang pwede kong maging defense, meron akong source. Kaso, hindi po pwedeng i-identify, wag kong i-identify yung source ko kasi hindi ako protected no confidentiality of sources dahil hindi ako kasali, hindi ako member affiliated sa isang media organization. Yan. Hindi ako affiliated sa isang media organization. Ganong rule? Is there such thing? Well, yun sabi ni Barry Gutierrez, no? So ngayon, ako naman, okay. May source kasi ako. Kilala mo nga yung isa kong source dun sa sinabi ko eh. Hindi dun sa nag-cheat siya kasi siya naman ang source natin na nag-cheat siya. Alam mo yan, Joey, yung tungkol sa bag. Dahil kilala mo ang source ko dun sa bag dahil sinabihan ka rin nun. Iyan ako sa private chat. Iyan ako sa private chat. Kasi yan, di ba? Naalala mo na, Vex. Di ba? Kung nanonood ka man dun sa source ko, yung source ko tungkol dun sa black bag, kung nanonood ka man, I keep my promise. Alam mo naman, I don't break confidentiality. Kaya sinasabi ko, kung nanonood ka man dun sa source ko doon, wala akong pakialam kahit isyuan ako ng warrant of arrest, hindi kita ilalaglag. At problema na nila yan. Hindi kita ilalaglag. I will haya ako na lang mag-endure na kanilang pinagagawa. Kasi kung yun lang, Joey, ang magiging pagsalba ko para ma-dismiss yung kaso, which is true, no? Yun talagang pagsalba ko na meron akong source, I'm protected by the You choose to hindi ko gagawin kasi yung pipilitin nila kung pangalanan yung source ko? Kasi pag hindi ko pangalanan, edi wala akong defense. O hindi ko na magiging defense yun. Yun ang pinakamalakas kong defense eh. Diba? Yun ang pinakamalakas kong defense. Meron akong source. Ganyan. And it's a very reliable source. Kung kayo umarte. So ganun ang eksena. Kaya bala kayo dyan. Tapos, meron pa isa nagsabi. Sabi dun sa in-interview kay Raisa Robles Joey, para daw mapatunayan ng malis, kailangan lang daw nilang ipakita na hanapin daw yung principal ko at para makita nila na may malis. Kung binabayaran daw ko para gawin yun na ang malis. Ako naman parang mga bakla kayo. Sino ba yung principal? Bakla 2016 pa kayo nagsasabi ko principal ako. Wala naman kayo may ipakita. Sino ba yan? Asa may principal na yan? Anong school? Diba? Saan bang school yan? Hindi ba? School principal. Ayan, si Joey principal ko. Dahil nagbibigay ng ayuda yan paminsan-minsan. Paminsan-minsan nagbibigay ng ayuda, no? So ayan. Di ba? Ayun ang principal ko. So parang, alam mo yun, sabi, Ma'am Soriano, meron pa joke. Sige, go. Go, Be, go. Or ang eksena kasi niyan is, last kong point is, feeling talaga nila, may malaking tao behind me. Meron nga ba? Sino ba kayo? Hindi sila makapaniwala na you can just be a small voice. I got a small dream. The fragrance of the flowers. Hindi sila makapaniwala na isa lamang po akong taong madada at nagkataong nalilimutan na sa akin kaya nila ako finalo. Ganun lang po yun. Ganun lang kasi. Eto nga, no? O ano yan? Ano chika? Sabi ni Ma'am Soriano, pwede ang media di mag-name ng source or they can protect a source po unless it is demanded by the court. Hindi, at hindi, alam ko na kapag kunwari ikaw ay nasa media practice ka, kunwari journalist ka or whatever, I know that you are entitled to protect your source. My question is, kasi ang sinasabi ni Sas kanina, Barry Gutierrez claim na before your source can be protected, you have to be affiliated to a news organization. That is my question. Na parang, paano yung mga independent journalists na hindi sila connected to anyone? How are you going to define media?
How are you going to define media? Do you need, who will regard people, ikaw entitled ka kasi nasa media ka, ganyan. Kailangan ba meron kang media degree? Kailangan ba? Kasi adami mga media practitioner na walang journalism degree. So that's my problem. So why are they trying to create a requirement that in order for you to apply yung privilege of not the yung confidentiality of your source, that you cannot be forced to divulge your sources in your platform or in your media work or something like that, kailangan affiliated ka sa news organization. Kasi ang daming mga independent journalist. Diba? How are we going to define media? At what point are they going to be entitled to that confidentiality, to that privilege? Yun yung question ko. And I think, sabi ni Darkness, Soto law is for press freedom. It's not exclusive to MSM only. So I think that is something that we have to define, no? Yung parang, pag media practitioner ka, ano yung requirement? Diba? Especially in the advent of social media practice. Yun yung question ko. And for example, SAS had been regarded by kasi parang ano ba to? Si SAS hindi naman siya journalist kasi social media personality siya. So but her social media platform would not qualify as her being a social media practitioner. Ganon? Ano yung difference doon sa, 'di ba? Anong difference dun sa mga tao na sinusweldohan ng mga news organization? In fact, kapag ka pa nga dapat nga mas malaki yung interest mo not to disclose your sources if you are independent media practitioner, because you live and die by your own integrity and credibility in public communication. Diba? For example, in the case of SAS, in the case of a lot of with all due respect kay Maharlika, kahit naiirita ako kay Maharlika ng sagad na sagad, yung mga puting ahas niya, can you force Maharlika to divulge yung mga puting ahas niya? Of course you can't. Of course you can't. Would you say that Maharlika is a journalist or ano siya? I don't think it is necessary for her to kind of affiliation mag-apply yung privilege na yun sa kanya. Diba? Ayun. You were saying something, Sas. Ayun na nga, Joey, no? Ayun na nga, Joey, ang eksena ng buhay-buhay. Ang chika bumbum natin dyan is pag ganyan ang Kemerut. So, ibig mong sabihin, pag whistleblower ka, sa mainstream media ka lang pwedeng pumunta. That's the implication. Diba? Yun yung implication na sinasabi. So, ibig sabihin, ni Barry Gutierrez. So, ibig sabihin, sa kanila ka lang pwedeng pumunta. Ano yun? So, kailangan pala nilagyan mo na ng kahon yung whistleblowing. Hindi ba? Paano nga kung yung media kabarkada nila yung malalaking tao, which let's be realist about it. Yung mga yan is magkakabarkada yung mga yan. Yung mga malalaking tao. Hindi ba? Hindi ba nila naisip bakit sa akin ni-reveal? Halimbawa yung Love the Philippines pa nga lang, bakit ako pa yung nag-break ng eksena about it? Bakit hindi yung mainstream media? Hindi ba dapat sila dahil hello, kayo mas nakakaalam ng about videography, etc. Pero ako pa yung nakapag-reveal. Hindi ba, madam? Correct. Sabi ni Nika, in the mainstream media po kasi, there's a presumption of regularity. Under KBP, they're bound by the laws and regulations of it, which is kasali yung hindi pag-reveal ng source. Nika, I would just like to correct you, ha? Presumption of regularity only applies to government officials and government processes. Okay? KBP is a private professional organization. They do not have that presumption. They do not enjoy that presumption. So please, do not use that BS on me. At hindi yan totoo.
Okay? Hindi po yan totoo. Presumption of regularity only applies dun sa mga act ng government officials and government processes. Okay? It means, ang presumption is that all the action of government officials and all the government processes or government policies and things like that, you presume that it is constitutional unless it is proven otherwise. Okay? Pang-gobyerno lang po yan. Ang KBP po ay hindi government. Okay? Hindi po yan gobyerno. Yung KBP. Yan ay private professional organization. Okay? So they do not enjoy presumption of regularity. Pakitandaan lang po ng mabuti. Hindi po yung pagiging member ng KBP ang nagve-vest ng karapatan sa kanila na hindi mag-reveal ng source. Okay? Ayun. So, ano po, pakitama lang po iyan. Hindi po yan totoo. Ayan. And by the way, ang KBP is voluntary. Hindi lahat ng media practitioner sa mga news companies, news organization, hindi lahat ng media practitioner ay kasali sa KBP. Ayun. Ayun, sabi, I'm just here because of Miss Sas. Kung si Joey lang nakakabobo, sabi ni Jen. O sige Jen, bablock na kita para di ka na makapunta. Panoorin mo na lang si Sas dun sa ibang channel. Ayan. Nakikinood ka na nga lang, wala ka pang respeto sa may-ari ng channel eh. Kapal ng mukha mo. Saka hindi po needed ang presumption of regularity sa media kasi hindi naman well-defined ang roles at responsibilities nila like government officials na merong codes and stuff. Ayan. Si Maharlika, ipa-reveal nila yung puting asin. Kaya hindi ba nahihirapan sila kay Maharlika? Diba? Kaya hindi ba nahihirapan sila kay Maharlika na mag-reveal ng mga puting ahas niya? Kasi they cannot force her to reveal kung sino yung mga puting ahas niya. Ako, kahit busit ako kay Maharlika, I think yung karapatan, for me, yung karapatan na hindi mo i-disclose yung mga sources is vested upon anybody who is, engaged in media practice. And whether you like it or not, social media practitioners are media practitioners. Whether you like it or not. Ayun. So, Mrs., ano masasabi niyo sa jurisdictional challenge ni Attorney Kaufman at Attorney Jacobs? Nasusunod mo ba yung mga developments sa ICC? Sas? Na-discuss ko na yan, di ba? Ilang beses mo na diniscuss yan, Diyos ko Lord. Sa ano pa ni Joey, dito sa channel ni Joey. Na ayaw panoorin ng isa dahil ayaw niya kay Joey. Hindi yung ang tawag dito, di ba? Kinwestiyon nila Attorney Kaufman and Attorney Jacobs, ni Attorney Jacobs, yung, ang tawag dito, yung, di ba natalo na sila doon, ni-reject yung kanilang, sorry, ang na-reject pala is yung kanilang request na tanggalin yung mga judges na nagdesisyon na prior on the jurisdiction issue. Nagkaroon na ba ng desisyon doon sa jurisdiction? Sa jurisdiction, wala pa. Ang nagkaroon ng decision is yung ni-reject. Oo, wala pa. Ang nagkaroon ng decision is yung ni-reject nila yung request na i-disqualify yung mga judges na nagbigay na ng, I'm not sure if it is a decision or an opinion prior on the jurisdiction issue. So, ibig sabihin, yung mga judges na naglabas na ng opinion nila tungkol sa question ng jurisdiction. Kasi supposedly pinapa-disqualify sila nila Attorney Kaufman nung mga counsel ng defense. Pinapa-disqualify sila kasi parang nagbigay na sila ng opinion. So sabi, hindi, ganito na yung opinion nila sa jurisdiction. Averse na sa amin yan. So hindi na magdi-decision yan in our favor. Parang pre-judge na yung jurisdiction issue. But that request was rejected. So ibig sabihin, they are going to stay as judge and they are going to decide on the jurisdiction issue moving forward. Ayun. Ay, yun nakakaloka. Kayo rin mag-decide ng jurisdiction kayo rin yung nag-decide noon. So parang delikadesa naman, mga friends. But rejected na yung, actually sa totoo lang, ICC and the Philippine government are in full cooperation. Kasi right na, di ba si Boying Rimulya, nagsalita na rin siya na sabi niya, wala nang ebidensya kasi dinestroy na. Wala nang ebidensya dun sa killing sa EJK kasi dinestroy na. Pagkatapos ngayon, si Boying Rimulya is connecting the EJK with Isabong. Yung mga drug war on Isabong. Yun yung ginagawa ngayon
Yun yung ginagawa ngayon ni Boying. So parang, I think, medyo, patagal ng patagal, medyo na ako dito sa ICC case. They are never going to be fair. And they are now in full cooperation with Philippine government. And, ayun. Masaya na ako ngayon na allowed yung 4 days in a week na visitation kay PRRD. So kung wala silang makalap na ebidensya sa Pinas under Bangag Admin, do they expect ICC to gather evidence for them? Hindi, Mocha Princess, ang ginawa nga nila, si Boying, meron siyang statement na, ay wala nang makalap na ebidensya kasi sinira na-destroy na daw yung mga evidence. Kasi di ba isa sa mga requirement para ma-ICC yung kaso is that hindi mo na ma-prosecute yung mga kaso kasi wala nang mga ebidensya. Ganon. Kasi wala nang mga ebidensya. So ngayon parang sinasabi ni Boying, walang ebidensya kasi sinira na ng Duterte government yung ebidensya. So, I think yung ganong klaseng argument, ipupondo nila yon doon sa justification why the jurisdiction must lie with the ICC. Ayun. Sa tingin ko yung statement ni Rimulya na tinapon sa Taal Lake, imahinasyon lang yan at sisirain yung lake na yan. Pagtatawanan nila yan. Hindi, yan? Gagamitin yan in order to strengthen the case in ICC. In full cooperation na nga. Yung kung dati ulo-ulo lang itong Bongbong administration, ngayon sinagad na, pinasok na ng sobra-sobra. They went deep. Ayan. Shameless na. Full cooperation na to. Full cooperation na. King inang incompetent at sinungaling yan ni Rimulya, sinira ebidensya, hindi nila ma-establish yung body, simula pa lang palpak na. Kasi nga, I think, ang goal nila dyan sa kaso ni PRRD, hindi naman nila, alam nila mahihirapan silang patunayan kung ano man yung kasalanan ni PRRD. Alam nila mahihirapan sila. I think what they're doing right now is just to get a reason in order for PRRD to stay there as long as possible. That is their goal. That is their goal. Kung wala nang evidence, bakit nakakulong pa din si PRRD, sabi ni Mariah Carey? Hindi, kasi nga 'di ba, one way for ICC to acquire jurisdiction do sa mga crime against humanity is that there is really no possibility to prosecute yung tao na allegedly nag-commit ng mga crime against humanity, etos balungos na ganyan, doon sa country of origin. So ngayon, ang argument is, ang sinasabi ni Boying is that, hindi nga mapoprosecute dito yan kasi nga sinira na nga lahat ng ebidensya. Nagets nyo ba? Nagets nyo ba? So, yung statement na yun ni Boying is actually a statement that would corroborate yung mga arguments ng ICC prosecutor on jurisdiction. Nagets nyo? Bakit kailangan madrag yung pangalan ni Atong sa political rumble ng Pilipinas, sabi ni Alfonso Cortez. Nung una rin nagtataka ako pero nagsalita si Boying later on na yung isabong is related sa drug war. So parang, okay, gets ko na. Kaya nga, sa totoo lang, ang long and short of everything, kapag ka mayroong bagong issue na pinapaputok, ang long and short of it is that all roads lead to Duterte. Ayun. So, kaya nila pinalabas yung Atong ang issue, yung kay Gretchen Barreto, tsaka yung kay Atong ang, kaya nila pinalabas yan. Kasi i-connect nga nila sa war on drugs ni PRRD. Ayun. Sabi ni Lars, nauubusan na sila ng panahon at oras 3 taon lang ang taning nila. Kapag naging presidente pa rin si VP Inday sa 2028, yari talaga silang lahat, nakakasiguro ako. Ayan. Feeling ko si Lisa talaga nagmamaneuver ng lahat na ito, puppet lang si BBM. Yeah, pero sa akin atado yan, isang tumpok yan. Isang tumpok yan. Ayun. So yun lang.